yan ho ay magkakasangkot, mga kaibigan. Maliwanag ho, biglang bumaliktad si Digong. Dahil natakot na ito eh. Diba? Dahil umaksyon na ang ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito paliligtasin. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, ito, nagiba na naman ng mga pinapakalat na kasinungalingan itong si Digong. Kung magugunita nyo po mga kaibigan, ay diretsahang kinompronta at sinabihan ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na itong si Digong ay ubod ng sinungaling. At ito pa ang mas matindi mga kaibigan. Yung mga dokumento na hawak niya ay pinaninindigan na legit, pinaninindigan na itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay isang mandaraya sa budget, malaking anomalya ang budget tungkol dito sa blanco na papel tungkol dito sa budget. Ibig sabihin, talagang pinatutunayan ni Digong na may anomalya sa budget dahil sa nadiskubre na blanco na papel. At pinatulan naman ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos dahil karapatan din niya. Dahil marami nagtatanong taong bayan kung ano ang katotohanan dito, datapuat pinaliwanag ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Pagkatapos maipaliwanag ng ating mahal na Pangulo, ay biglang bumaliktad itong si Digong. Mayroong na namang sinabi, may kangahoy, pawang kanyang mga iniimbento. Ano ang pagbaliktad dito ni Digong para lang siya ay makalusot sa kinakaharap niya na ikaw, Digong, ay isang sinungaling ayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Para lang hindi siya mapatunayan na sinungaling ay biglang binaliktad ni Digong. Ano ito? Para sa lubos niyo pong pangunawa, mga mahal, kung taga-subaybay, gusto ko pong ibahagi sa inyo. Eto, nako, magugulat kayo. Padaanan po muna natin, ibahagi ko sa inyo itong paninindigan ni Digong na talagang sangkot ang ating Pangulo sa anomalya sa budget. Mandaraya, di umano. Yan ang gustong ipahiwatig na Digong. But ito ho ang matutuklasan natin sa biglang pagbaliktad ni Digong. Eto, nako. Shout out. SP 11. Sa mga dokumentong ito ng Bicameral Committee tungkol sa 2025 National Budget, marami raw pagkukulang na nakita si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Meron daw 13 item na blanco kabilang ang alokasyon para sa Seed Buffer Stocking Program ng Department of Agriculture. Ano naman kung blanco? Paliwanag ni Ungab. Ayun mga kaibigan, ang usapin po dito, muli kong ibabahagi sa inyo. At nang sa ganun lubos po nating maunawaan, pinanindigan o dito ng mga kasama ni Digong at si Digong na talagang legit ang dokumento. Ito pa. Bakit pinirmahan ng members? So the House and the Senate ratified defective BICAM report. Para raw blankong tseke ang BICAM report na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni Numan. Isinuwalat yan ni Ungab sa video mula sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama ng mambabata sina dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Digong napareact sa sinabi ni... Ay kasangkot to yung itong si Ungab eh. Anak na katakot-takot, lulukuhin po nyo pa ba ang taong bayan? Ay bistado na kayo. Kayo ay magkakasangkot. Itong si Ungab na nabanggit na pa isang congressman dati na bata ni Digong ay nagpa-interview sila para gumawa ng mga istorya, strategy para palabasin ang pamahalaan sa pangunguna ng ating kasalukuyang Bongbong Marcos ay isang mandaraya, sangkot sa anomalya dito sa budget taon 2025 na pinirmahan ng kasalukuyang Pangulo.
Ang lumalabas ngayon, ikaw pa, Digong, ang sinungaling. Oh, sinong biktima dito? Gusto mong mambiktima, ba't hindi ka nakapangbiktima? Ito pa, ibabagi ko po sa inyo dito ang pagbaligtad ni Digong, mga kaibigan. Ungab. Kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung sino man na ano yan, they have to give us the explanation. You can all go to jail for that. Buwelta naman dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GA without with a blank. He's lying. Magkaiba ang bike Sinungaling ka daw, inuulit ko, Digong. Sabi ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. At ang lakas ng loob, sabi ni Digong dito, go to the jail. Makukulong ka. Ang sinong pinatatama? Siyempre ang Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang pandaraya. Aba, ang lakas magsabi, makukulong daw nang dahil sa pandaraya dito sa budget, dahil sa blanco. Naku po, baka tayo kulangin sa oras. Ito na. Cameral Committee report sa mismong pinirmahan ni PBBM na 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa aktual na GAA, walang blanco. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung Naiintindihan mo ba, Digong, yun? Sa bagay na sobra ka ng talino, Digong. Kung ano nang pinapakalat mo ng mga peking dokumento, strategy, taktika, pag-mind condition ng taong bayan. Aba, ay hindi ka na makakalusot. Bistado ka na. pondo. So, it's a lie. Maging ang Department of Budget and Management giniit na ang pinakita sa video ni Ungab ay pawang BICAM report lang at hindi ang GAA. Sa ilalim ng 1987 Constitution, General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang BICAM report. Naiintindihan mo rin ba, Digong, yun? Dapat hindi ko na maipaliwanag ito sa iyo. Siguro gawain nyo nung makanakaraan na panunungkulan mo, Digong, itong binibintang nyo sa kasalukuyang administrasyon. Kaya lang nagkamali kayo. Peki ang dokumento nyo. Ay kaya nabisto. Baka gawain nyo to nung nakaraan yung administrasyon Tapos ngayon gagawa ko ng senaryo para sa kasalukuyang administrasyon para mapasama at na ang layo ninyo ay iluklok si Sara Duterte sa Malacanang ng illegal. Atat na kayo wala nang pag-asa. Eto mga kaibigan, ang tinutumbok natin at bigyan natin ng highlight, ang pagbaligtad ni Digong para lang hindi siya magmukhang sinungaling. Ito po mga kaibigan. Naunang tinawag na fake news ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ni Digong. Malisyoso raw ito at maituturing na kriminal. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, legal na opinion lamang ang sinabi ni Digong. Sakaling totoo raw ang akusasyon ni Ungab na may irregularidad nga sa 2025 national budget. Nagbabalita mula sa Nako po, ayan ang matindi. Kita nyo, biglang pagbaliktad nitong Digong. Ini nag-usap na yan, dalawa na yan. Dahil yan ang magkakasangkot, Panelo. At yung iba pang nabanggit na pangalan dito sa mga na blanco na papel, magkakasungkot po yung mga yan. Kaya ang sabi ni Panelo, na di umano inutos ni Digong, ganito ang sabihin mo. Yung kanya ay, ang ibig sabihin ni Digong ay legal na opinion lamang. Kahit maliwanag ho dito na bumaliktad si Digong. Yung mga sinasabi nyo noon na pinaninindigan niya na nanlilisik ang mata at may sinasabi pa nga, you go to the jail. Hindi lang masabi niyang Ferdinand Marcos, ang kasalukuyang Pangulo, pupunta ka sa kulungan dahil illegal ito na mga blankong papel. Ibig sabihin, talagang pinaninindigan niya na legit na talagang nandaraya ang ating kasalukuyang Pangulong Marcos. Pinaninindigan niya na ang hawak niyang papel ng mga dokumento ay legit. But hindi kahit walang butas ng pansyer yan, tanong mo kay Bato, yung hawak mo, Digong, na dokumento, sasabihin ni Bato, legit yan, kahit walang butas ng pansyer, mga loko-loko kayo. So mga kaibigan, ang gusto kong ipunto,
Maliwanag po dito ang lahat ng mga sinasabi ni Digong na talagang tunay ay biglang binaligtad. At ngayon ho, ay sinasabi na isang pawang public opinion yan na pinadaan ho ang statement na yan dito ho kay Panelo. Yan ho ay magkakasangkot, mga kaibigan. Maliwanag ho, biglang bumaligtad si Digong. Dahil natakot na ito eh. Diba? Dahil umaksyon na ang ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito paliligtasin. Mga mahal, kung taga-subaybay. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo na ang gusto kong ipunto. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Hindi po bumaliktad ha. Kung anong bumaliktad, binaliktad do ang kanyang sinasabi. Mga kaibigan, na ipaliwanag ko na. Baka ho kayo ay ma-misinterpret na naman. Muli po babae, palakpakan.